Ako si Maria at ito ang aking kwento. What's this? Ani Alexandra gigil na binagsak ang folder ng proposal na ginawa ni Sebastian. Di na nahintay pa ng dalaga na pumunta to sa BRC. Sinadya niya na to sa penthouse sa tinutuloyan nito upang pagpaliwanagin. He turned down a decent proposal from Diamond Enterprises para lang sa Oro Mall? Have you gone mad, Sebastian? Oro Mall had a case of tax evasion years ago and, keyword, years ago. Maayos na ulit ang pamamalakad sa Orem. I checked. Putol na Sebastian sa pinsan na basta na lang siya sinugod sa kanyang bahay. That's the second time she had done that. Alexandra's temper is getting worse, he thought. So you checked, huh? Umpisa ng dalaga, may halong insultong tinig. Humalukip-kip. How far did your research go? Na-check mo rin ba na may standing loan sila sa bangko, kaya nailit na ang building ng main office nila sa Paris? Did you also check na kaya nangyaring ganon dahil hanggang ngayon lulong sa bisyong isa sa mga anak ng may-ari and that she's in and out of rehab to cure her addiction? Yan ba ang maayos sa'yo, Sebastian? Kumurap si Sebastian. Mabilis sumulyap kay Javier na nasa pinto. His assistant didn't tell him all that, and Alexandra knew that because she handles new investment at DFC. Her research on new business ventures is extensive. Kapag hindi approved kay Alexandra, he will scrap the proposal automatically. That's how they used to do things. Used to. Bahagyang bumigat ang dibdib ng binata sa naisip. Sanay siya sa sumbatan nila ng pinsan kapag negosyong pinag-uusapan, but they were on the same side then. Unlike now, so they have a flaw or two. The company is imperfect. So what? Alexandra scoffed. Di makapaniwala sa sinabi ng pinsan. So what? Narinig mo ba talaga ang sinasabi mo, Sebastian? Kung sabagay, ano pa ba nga asahan ko sa'yo? You want BRC to go down. Gusto mong pulbosin ng kumpanya na pag-aari ng pamangkin mo. Narinig mo? Pag-aari ni Aki ang BRC. At sa tuwing umiisip ka ng paraan para kontrahin ng mga plano namin ni Gilbert para sa kumpanya, you are also compromising Aki's future. I hope you won't wake up someday that Aki will just simply hate you and reconciliation is not possible anymore. Umigting ang panga ni Sebastian. Hindi mangyayari to. Kung di matigas ang ulo mo, Alexandra, iwanan mo si Gilbert at lulubayan ko ang BRC. Marahang umiling ang dalaga. You're a hopeless case, Sebastian. Kailan mo maiintindihan na hindi ko basta-basta bibitawan ng pamilya ko? Kailan mo rin maiintindihan na hindi ka ligtas hanggat nasa tabi mo si Gilbert? That bastard hurt you for 3 long years. He can do that again. Trust me. Trust you. I don't trust you anymore, Sebastian. You lied and you hurt my family. I will never trust you ever again. Fine, kung yan ang gusto mo. Subalit ito ang tatandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo hinihiwalayin si Romualdez. Alexandra, he is not worthy of you. Lalong kumuyaw ang mga kamay ni Alexandra. Sure, go ahead and waste your time. Dahil paulit-ulit kong pipili ng sarili kong pamilya kesa sa iyo, Sebastian. Anang dalaga bago taas noong sinabi. Itutuloy ko ang collaboration sa Diamond Enterprises at hindi ko makakapigil sa akin, Sebastian. Anang dalaga bago nagmamadaling nagmarch siya palabas ng penthouse. Maingat na nilatag ni Alexandra ang mga papeles sa harap ni Mr. Regalado habang naroon sila sa VIP room ng isang deklaseng restaurant. Mga papeles yan ng possible investment plan na gagawin niya sa isa sa mga kumpanyang hawak na matandang lalaki. She resorted into that dahil alam niya ang mga gaya ni Mr. Regalado hindi tumatrabaho ng walang halong kapalit. Tama bang basa ko, Iha? This is a 300 million investment plan to any of my companies. Anang matandang lalaki sa hindi makapaniwalang tinig. The plans were all detailed at maayos din ang pagkakalahad, easy to understand. Yes, Mr. Regalado. You can have that deal with me basta pumayag ka lang sa gusto ko. Anang dalaga? And that is? Gusto kong baliktarin nyo ng mga kasama mo ang naging desisyon ninyo tungkol sa collaboration kasama ng Diamond Enterprises. Kumurap ang matanda. Sandaling kumabog ang dibdib. Pero paano sa Sebastian? Tiyak babalikan niya ako kapag nalaman niyang bumaligtad ako sa desisyon ko 10 ng mga kasama ko. I promise you, he won't do any harm on you basta't pumayag lang kayo sa gusto ko. Muli,
Bumaba ang mga mata ni Mr. Regalado sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Sigurado ka ba talaga sa alok mo, Alexandra? Tanong ulit ng matanda. 100%. Pumulot ng isang dokumento si Mr. Regalado. Pinili ang 300 million deals investment company na pag-aari nito at ni Mr. Tieves bago binigay sa dalaga. It's a deal. Payag na ako? Abala sa paglalakad ng parot parito si Cynthia sa loob ng kubo na naging tahanan ng lang mag-ina sa nakalipas na ilang linggo. May hinihintay siyang importanteng mensahe mula sa kanyang contact. Kung siya ang papipiliin, aalis na sila doon ni Cyrus. Muling mamumuhay ng marangya, gamit ang perang sadya niyang tinabi para sa kanila ng anak kung sakaling magkaaberya ang lahat. But that run-down place has been a good hiding place for her and Cyrus for the past few weeks. Sino mag-aakala na may nakatira nga sa sirasirang kubo na yon? Wala. Kaya siya nagtitiis doon. Saka na lang siya alis kapag maayos na ang mga plano niya. Ilang sandali pa tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali yung sinagot ni Cynthia. Hello, anong balita? Si Cynthia sa nagmamadaling tinig. Ha? Talaga? Ano namang gagawin ng mga tao sa mamahaling mall? Anong hindi mo alam? Pwes alamin mo. Kaya ka nga binabayaran, di ba? Oo, huwag kang mag-alala sa bayad mo. Buo mo yung makukuha pagkatapos ng plano ko. Dugtong pa nito bago ito mabilis na tinapos ang tawag. An elite mall. Plano magpatayo ng BRC ng elite mall kasamang isang sikat na kumpanya abroad. At groundbreaking na 3 linggo mula ngayon, ganon kabilis. She cannot believe how stupid that Alexandra is at mukha rin naman na walang alam sa negosyo gaya ng hipag niyang panira sa kanyang mga plano. Subalit hindi ba? Dapat mas pabor sa kanya yon? Tama, mas pabor sa kanya na tatanga-tanga si Alexandra. Mas mapapadali ang paggawa niya sa kanyang planong pagbawi ng mga kayamanan ng kanyang pamilya. She just needs to be careful kung papaano. Sandaling nag-isip ang babae. Ilang sandali pa ngumisi na ito. Alam na niya kung anong gagawin niya. Good morning. Bati ni Gilbert kay Alexandra na noon nagkakape na sa nanay ng mansyon ng mga Gutierrez. Magaang ginawa ng binata ang halik ng labi ng asawa bago umupo sa bakanting upuan sa harapan nito. It's an early morning in the weekend at naunang nagising ang asawa kaysa sa kanya. You're early today, may pupuntahan ka? Ngumiti si Alexandra. Hinayin ng tingin ng garden na nooy inaayos ng mga katulong. Wala naman. Hindi lang ako nakatulog kagabi. Why? I'm thinking of Jello, ani Alexandra. Humugot ng malalim na hininga. Madalas niyang maisip ang kapatid nitong mga nakarang araw. Kahit na nakapagitan to sa hidwaan nila na Sebastian, she really cannot stop thinking about her younger brother. Siya dapat ang kasama nito. Nasa padar niya sana ito at wala na kay Sebastian. Nangako siya sa kanilang mga magulang na aalagaan niya ito subalit. Masama ba akong kapatid, Gilbert? Tanong ng dalaga sa asawa maya-maya. Inabot ni Gilbert ang kamay ng asawa at magaan iyong pinisil. Love, don't think that way. Naging mabuti kang ate kay Jello. Ginawa mong lahat na makabubuti para sa kanya, noon hanggang ngayon. Gusto mo, kausapin ko sa Jello? Ako naman talagang ayaw niya hindi ikaw. So I think I should be the one to talk to him. Marahang umiling si Alexandra. He won't listen. Kay Sebastian lang nakikinig sa Jello. Masyado ko naging kampante ng mabuting impluensya sa Sebastian sa kanya. But I was wrong. I could try. Sabi ulit ni Gilbert. Tipid na ngumiti si Alexandra. Maybe not now. Jello is one tough shell to crack. Ang dapat na iniisip natin ngayon ay tungkol sa collaboration project natin with Diamond Enterprises. Are you sure na hindi mo na sasabihan sa Sebastian tungkol sa updates? I heard he will be out of the country next week. Well, that's good. Walang kokontra sa mga plano natin. There is no sense talking to him, Gilbert. Ang gusto lang niya iwan kita, ang pamilya natin. Sino may matinong pag-iisip ang gagawa sa sinasabi niya? Si Alexandra, pilit pinapakalma ang emosyon. Nitong nakalipas na mga araw matapos ang board meeting, Sebastian would always question her business decisions for BRC. Kahit ang budget para sa anniversary party ng kumpanya, nireject din ito. The marketing and finance team had to scrap everything they planned
Kahit halos 3 linggo na lang bagong event, Sebastian is becoming pretty. Masahol pa to sa isang batang nagtatantrums. Kaya naman balak na talagang ilihim dito na itutuloy niyang proyekto kasama ang Diamond Enterprises kahit tutol ito. Gusto niya i-fast track ang pirmahan ng kontrata sa sunod na linggo habang wala ito nang sa ganon, wala itong magagawa pagbalik nito. Maybe he's just afraid for you? I'm a jerk and an asshole. Annie Gilbert pilit ng ngumiti, kahit bakas ng lungkot sa mga mata. Had been. You had been such in the past, not anymore. Alo ng dalaga sa asawa, ngumiti. On second thought, may gusto pala akong puntahan ngayon. Saan? Gusto kong puntahan sa Junior. Isama natin si Aki? Tumango-tango si Gilbert. Yes, love, let's do that. Why do Kuya Junior has a lot of toys, Mommy? Tanong ni Aki sa ina habang naroon sila sa columbarium kung saan nakalaga kang urn ni Junior. Because I don't want him to be alone when we leave, sagot ni Alexandra. Malungkot na hinagod ang buhok ng anak. Can I have his blue elephant toy? Inosenteng tanong ng anak, tinurong isa sa mga laroang naroon. But that's for your kuya, umpisa ni Gilbert. Daddy will just buy you a new one. Really, Daddy? Fluffy as that? Tanong ulit ni Aki, nagliwanag na ang mukha. Kinaraga ng binatang anak. Even better, fluffier and bigger. Lumawak na ang ngiti ng anak, yumakap sa ama. I love you, Daddy, ani Aki. I love you too, buddy, sabi ni Gilbert, humigpit ang yakap sa anak bago makahulugang tumingin kay Alexandra. Hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala ang binat na kompleto na siya. Noong huling punta niya on at nalaman niyang tungkol kay Junior, binalak na niyang iwan ang lahat, pati na rin ang kanyang pamilya. He thought living his life in misery would be a penance for all his sins, subalit mabuti pa rin ang langit. Kahit marami siyang kasalanan kay Alexandra, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng tadhana na makasama to at si Aki, na mabuo ang kanyang pagkatao. Oh, how he has come so far! Alexandra beamed at her husband. Nararamdaman niya ang kaligayahan mula rito for she can feel it too. Kung tutuusin, iyon ang unang pagkakataon na nagsama-sama sila sa isang lugar na pamilya, kasama sa Junior. Kung noon lagi siyang malungkot para sa namayapang anak, ngayon panatag na sa Alexandra. Alam niyang kailanman hindi na makakalimutan si Junior dahil pinakilala niya na to sa kanyang mag-ama. Pagkatapos magtungo sa columbarium, nagpaalam si Alexandra kina Gilbert at Aki na pupuntahan si Belle sa isa sa mga dati nilang tambayan sa university. They will have another painting session today. Yon kasi ang sinabi niyang subukan ng kaibigan para kahit papano malibang ito. 2 Sabado na nilang ginawa iyon, and she's glad that Belle is really responding to it well. Pinapanood nila ang mga subjects nila na nasa malapit lang sa park mula sa kanilang tambayan. Then after that, they would paint. Belle loves to paint the children who are playing, habang si Alexandra naman mas gustong ipinta ang kabuuan ng lugar. Belle is talking more now. Minsan nasisilip na rin niya ang masayahing personalidad ng kaibigan. Naniniwala ang dalaga na sa malaot madali, makaka-recover din si Belle sa mga nangyari. Malaking tulong na nasa kulungan ng utak sa pagpatay sa mga mahal sa buhay ng kaibigan. Zandra, pagod na ako. Tuloy na natin to next week, sabi ni Belle. Sinuksok na ang ginamit na brush sa lagayan sa bag nito. Sure, basta wag kang absent ha. Kapag umabsent ka, hilahin talaga kita palabas ng bahay ninyo. Para lang dalhin dito, pabirong sabi ni Alexandra. Inayos na rin ang mga gamit. Natawa si Belle. Talagang nagbago ka na. Nagbabanta ka na rin ngayon. Para nagpalit na tayo ng role? Humagikik na si Alexandra. On leave kasi yung katarayan mo, kaya ako na muna. Bumangisngis na si Belle. Hayaan mo kapag okay na at kaya ko na. Ako ulit ang magtataray. Paghandaan mo ang hagupit ng katarayan ko, Alexandra. Galingan mo ang pag-ilag. Nagtawanan ng dalawang magkaibigan at pinagpatuloy ang pagliligpit ng kanilang mga gamit. Lingit sa kanilang kaalaman, may mga matang nakamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Nang matapos sa pagliligpit ang dalawa at umalis ng mga ito roon gamit ang kani-kanilang mga sasakyan. Nilabas ng lalaki nagmamanman ng cellphone nito at may tinawagan. Linggo at abala si Alexandra sa pakikipaglaro kay Aki na mahagip ng kanyang tingin ang study room sa bahay nila ng asawa.
Natigilan siya sa harap ng study room nang bigla niyang maisip ang di pa tapos na obra niya na para sana kay Gilbert. Maricel, pwede bang ikaw munang bahala kay Aki? May gagawin lang muna ako saglit. Ani Alexandra sa katulong na sa lanay at naghahanda ng merienda nilang mag-ina. Agad namang tumalima ang katulong. Lumapit sa kanilang mag-ina. Let's go to the entertainment room, Aki. Let's watch TV, sabi ng dalagang katulong. Mabilis tumango si Aki at walang pagtutol na sumama sa yaya nito. Nang makaalis ang dalawa, tuloy nang pumasok sa study room si Alexandra. Diretso niyang pinulot ang kanyang hindi pa tapos na obra sa paanan ng shelf at inalis ang puting telang takip noon. Instantly, nostalgia filled her as she looked at her unfinished painting from 5 years ago. Sinimulan niyang ipinta yon ng mga panahong masaya sila ni Gilbert sa kanilang pagsimulang muli, at ngayon, iniisip niya na muling ituloy iyon at tapusin. She is contented with her life now, finally happy. She can paint her happiness now too, a memory of her present that she will surely gladly look back in the future. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sa Alexandra, agad niyang binuklat ang easel na nakasandal sa dingding bago pinatanggal ng kanyang di pa tapos na obra. She can see that there is a bit of discoloration on the canvas, but she can easily do some touch-ups to correct it. Ilang sandali pa, kinuha na ni Alexandra ang kanyang mga gamit at sinimulang ayusin ang kanyang obra. Gumugol na mahigit 1 oras si Alexandra bago natapos ang pag-aayos ng discoloration sa canvas. She planned to continue working on the painting, subalit biglang may kumatok sa pinto ng study room. Nang lingunin niya, si Maricel ang kanyang nakita. Naka-blouse at jeans ito, naka-makeup din, mukhang lalabas. Alang-aling ngumiti ang dalaga. Ma'am, nagpaalam po ako sa inyong Biyernes na lalabas po sana ako. Anang katulong namumula ang mukha. Kumarap si Alexandra. Napatingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Indeed, it's half an hour before 12 noon. Pasado 9:00 lang ng umaga nang huli siyang tumingin sa orasan. My, she was caught so up with her work she didn't notice the time. Oo nga pala, may pupuntahan ka. Pasensya ka na Maricel na wala sa isip ko. Si Aki papuntahin mo na lang dito para maalagaan ko. Ani Alexandra. Sinumpong na naman kasi ng rayuma si Yaya Lynn kaya't ilang araw na namang nakahiga. Hindi ito pa pwedeng mag-alaga sa anak kaya siya na lang. Wala rin kasi si Gilbert nagpunta sa manson. Nasa entertainment po sila ni Yaya Lynn, ma'am. Nanonood. Ani Maricel. Sige, ako na lang kukuha kay Aki. Papaliguan ko. Tapos na po, ma'am. Napaliguan ko na po si Aki kanina. Putol ni Maricel sa amo. Kumurap si Alexandra, lalong umiti. She's really impressed with Maricel. Gusto niya tong magtrabaho, mabilis at may pagkukusa. Maybe she needs to give her a raise for a job well done. She will discuss that with Gilbert pagbalik nito. Sige na, Maricel, tumuloy ka na. Ako nang bahala dito. Ani Alexandra. Marahang tumungo si Maricel. Salamat po, ma'am. Tutuloy na po ako. Anang dalaga bago tuloy ang naglakad palayo. Maghinay-hinay ka naman. Para kang di kumain ng ilang taon na. Reklamo ni Maricel sa kasama niyang lalaki. Nasa isang tagong parke sa labas ng syudad sila at doon na nananghalian nang tinake out niyang pagkain mula sa fast food. Gutom ako. Malayo ang binyahe ko, natural. Kakain ako ng marami. Sagot ng lalaki, panay ang subo ng pagkain kahit di pa nito nauubos ang pagkain sa bibig nito. Umirap si Maricel. Pasado 1:00 na ng hapon, subalit kumakain pa lang sila ng tanghalian. Dapat sana kanina pang 10:00 siya bumiyahe para di siya naputan ng tanghalian, kasong ama niyang babae kung kailan siya may lakad, saka naman naisipang magpinta. Nakakaimbyar na. Isa pa ang tagal mo. Kanina pa akong 11:00 dito, alam mo namang nag-iingat ako eh. Sabi ulit ng lalaki. Kumagat sa fried chicken. Paano si Alexandra may inutos pa? Pinaalagaan pa yung anak niyang makulit tapos nagkulong sa study para magpinta. Alam namang may pupuntahan ako eh. Napapairap na paliwanag ni Maricel. Bahagyang natawa ang lalaki. Nagtaka ka pa. Sana yun na nag-uutos sa mga katulong. She's rich as heck. She pays people to work for her. Uminom sa baso ng soft drink si Maricel. Alam ko naman yun. Kaya lang minsan naiinis pa rin ako eh. Kaya naman niyang gawin, ipinag-uutos pa. Muling natawa ang lalaki, uminom din sa baso ng soft drinks. Pinunas ang tissue sa bibig bago nagsalita. Natural, mag-uutos yun. Katulong ka nila, hindi ba?
Lalong nanirik ang mga mata ni Maricel. Parang pinagdidiinan pa talaga nito na katulong siya kahit di naman talaga siyang office girl. Hoy Cyrus, college graduate ako. Kung di mo ako inalok-alok na magpanggap na katulong at manmanan niyang pamilya ng pinsan mo, baka sa air-conditioned office pa rin ako ngayon nagtatrabaho. At kakapiranggot ng sweldo. Dugtong naman ni Cyrus. May himig ng insulto. Nakilala niya si Maricel sa pinagtatrabuho nitong landing farm, 6 na buwan na ang nakakaraan. They were bed buddies at first hanggang sa manawa na siya at iniwan ito. Subalit nang malaman ng kanyang ina na naghahanap sa Alexandra ng bagong yaya para sa anak nito, si Maricel agad ang kinontak niya. Una, dahil patay na patay pa rin to sa kanya. At pangalawa, dahil mukha itong pera. 5 milyong piso. Yon ang napag-usapan nilang bayad nito sa ipagagawa nilang mag-ina dito. Agad naman tong pumayag at sa tingin niya ay mukhang pinagkakatiwalaan na to ng hilaw niyang pinsan at ng asawa nito. Talagang di siya nagkamali sa pagpili dito para sa pinapagawa niyang trabaho. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng plano ni Mommy, mahihiga ka na sa pera. Ani Cyrus sa babae. Pinagapang ang kamay niya sa pagitan ng mga hita nito. Agad tong napasinghap. Namumulang mukhang napalingalinga. Nasa isang kubo sila malapit sa man-made barn ng parke na napapalibutan ng Chinese bamboo. Walang makakakita sa kanila doon kahit na anong gawin nila. Cyrus, anang babae. Nilapit na ng binata ang labi nito sa mismong tenga ng dalaga at bumulong. Bakit? Ayaw mo? Anang babae. Pinamulahan ng pisngi si Maricel. Gusto, pero hindi dito. Mag-short time na lang tayo, ikaw ang taya. Ani Cyrus, umakat na ang kamay sa bandang dibdib ng dalaga at magaan niyang minasahe. Nakagat na ni Maricel ang kanyang pang-ibabang labi. Nilokob na ng pagnanasa. Oo, akong bahala. Anang babae bago sila nagmamadaling umalis sa lugar na yon at dumiretso sa kalapit na motel. 2 oras nagparaos ng init ng katawan ang dalawa sa motel at bago matapos ang oras ng kanilang pagkikita, muling nagbilin si Cyrus sa babae. May inuutos si Mommy. Maganda ka raw sa groundbreaking ng bagong mall ng BRC. Nakangiti si Alexandra habang tinatalonton ang catwalk papunta sa simbahan. Sinadya na ng dalaga na agahan ang pagpunta roon ng araw na yon dahil 2 araw siyang di nakapagsimba. Naging priority niya kasi ang contract signing sa pagitan ng BRC at Diamond Enterprises. Kahapon, pagkatapos nilang 2 araw na paglamay ni Gilbert ang kontrata sa collaboration project, nagkapirmahan ng kontrata ang 2 kumpanya. Bagay na talagang pinagpapasalamat ni Alexandra. Malaking tulong din na wala si Sebastian sa mismong araw ng anniversary ng BRC. Magka-groundbreaking na sila sa site ng ipapatayo nilang mall, and Alexandra is more than excited. She felt accomplished. Yon ang una niyang project sa BRC at nagpapasalamat siya, hindi lang sa suporta ni Gilbert sa kanya, kundi dahil na rin sa magandang reception ng project na nakakuha niya mula sa kanilang mga empleyado maging sa iba pang key person sa business sector. They dubbed the collaboration project as the dream project of the year, and she will deliver. She promised she will give the people what they expect and more. Nang marating ang simbahan, agad na nagtirik ng kandila si Alexandra at nagdasal. She prayed for her family, for her nono, and for BRC to recover. Alam niyang marami siyang hinihiling, subalit alam din ng dalaga na ang Diyos ang tanging may kontrol sa lahat ng bagay sa mundo, kaya siya humihingi rito. Matapos magdasal si Alexandra, napansin niyang wala pa si Matilda. Marahil dahil masyado siyang maaga, naisip niya. Kaya naman nagpa siyang dalagang maupo muna sa mga pews at doon hintayin ang matandang babae. Subalit lumipas na ang halos kalahating oras, wala pa rin ang matandang babae. Napatingin na si Alexandra sa kanyang relo. It is already past 9 in the morning. Kailangan niya na magpunta sa opisina bago pa siya ipahanap ni Gilbert. Hiniling niya kasi sa asawa na kapag nasa simbahan siya, huwag siya nitong papasundan sa kahit sino sa kanilang security team kahit na kay Skyler upang hindi mailang si Matilda sa kanya dahil may mga nakabuntot sa kanyang mga bodyguards. Naghintay pa ng 3 minuto si Alexandra bago niya napagpasyahang umalis na. She said a quick prayer bago siya tumayo sa pew, subalit papalabas pa lang siya ng simbahan nang may mabunggo siyang lalaki. The impact was strong and left her with a hurting arm. Napahawak pa siya sa nasaktang braso bago nagsorry sa lalaking nakabangga niya. Segundo lang ang binilang pakiramdam ni Alexandra, umaalo na ang sahig.
Umiikot na rin ang kanyang paligid. Sinubukan pang humakbang ni Alexandra at pilit na nilabanan ng kanyang hilo, subalit tuluyan ang nanghina ang dalaga. Ilang sandali pa nawalan ng malay si Alexandra. Kanina pa nagpapalingalinga sa Sebastian sa mga kasama niyang bidders sa VIP room ng isang hotel sa New York. He was looking for his mortal enemy, Matias de Alexos, from the crowd, subalit tila hindi niya ito maharap. Nagtanong-tanong siya sa organizers ng auction kung may representative ba si Matias, subalit ayon sa mga organizers, Matias promised to come to the event personally at wala raw tong representative. Sebastian is becoming anxious and he doesn't know why. Dahil siguro pakiramdam niya, gumagamit na naman ng bagong taktika si Matias para lang masiguro na ma-outbid siya nito sa unang pagkakataon. But no, he wants that building near Times Square. He will get it no matter the cost. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang bidding sa maliliit na mga bagay. Hanggang sa dumako na yon sa building na siyang talagang ipinunta ni Sebastian doon. The bidding was over in no time. In under 3 minutes, Sebastian got the building he wanted, and no Matias showed up, not even his shadow. Matias is not inside. Ang sabi mo dadalo siya sa auction, Javier? Sabi ni Sebastian sa assistant, paglabas ng binata sa VIP room kung saan ginanap ang auction. Yun din po ang alam ng ibang nandito, sir. Kaya lang mukhang may nangyari. Hindi raw po dumating sa airport ang private plane ni Mr. De Alexos. Balita ni Javier. Sandaling nagtaka si Sebastian. That was odd, he thought. Hindi pa umabsent si Matias sa mga property auctions. But that is the least of his concerns now. He got the property Matias was eyeing. He accomplished his purpose there. Now it's time to go back to Manila. Nasa sasakyan na sila ni Javier papunta ng airport. Nang makatanggap ng tawag ang assistant, Victor? Yes? Wala pa. Pauwi pa lang kami from New York. I swear wala kaming alam. Fine. Magkaalaman tayo pagbalik namin dyan sa Pilipinas. Ani Javier gigil na tinapos ang tawag. Who's that? Tanong agad ni Sebastian. Kunot ang noo. Javier seldom gets angry at ngayon lang ulit nakita ni Sebastian na nagalit ng ganon ang kanyang assistant. Sandaling nag-alinlangan si Javier kung sasabihin sa boss ang masamang balita. Subalit sa huli napilitan din. Sir, nawawala po si Ma'am Alexandra? Sandaling natutulala si Sebastian bago sunod-sunod na nagmura. Napaungol sa Alexandra nang siya'y magkamalay. Masakit ang kanyang katawan at ulo at para siyang nabugbog. The last time she felt that way was when she had drunk with Gilbert many years ago. Agad na napamalagat si Alexandra nang maalala ang asawa. Rumaragasa rin sa kanyang alaala ang mga huling pangyayari bago siya napunta sa magarang silid na yon. What is she doing there? But more importantly, whose room is that? Napabangon na sa kamang dalaga, napatayo, bago sinuklay ang daliri sa buhok. Ang huling natatandaan niya. Nasa simbahan siya at hinihintay si Tita Matilda. Wala sa sariling bigkas ni Alexandra nang biglang bumukas ang pinto ng silid na kanyang kinaroroonan at makita ron ang bulto ng matandang babae. Nakasuot to ng puting kaftan, maaliwalas ang muka at may kasunod na 2 lalaking naka-black suit. Mabuti naman at gising ka na, Alexandra. Bati ng matanda, bineso pa siya. I am really so glad you're here. Everything's falling into place. Kumurap si Alexandra, naguluhan na sinabi ng matandang babae. Po, nasan po tayo, tita? Ngumiti ang matandang babae. Don't be afraid. You are in my island, iha. Kumarap si Alexandra. Island niyo po? Bakit niyo po ako tinala dito? Sasagot na sana ang matanda na maipasok na lalaki sa silid ang 2 pang lalaki na nakasuit. Binagsak ng mga lalaki sa carpeted floor ang bulto ng lalaking nakapiring ang mga mata. Napaluhod ang lalaki at sunod-sunod na nagmura in perfect Italian accent. Sa senyas ni Matilda, pinatanggal nito ang piring sa lalaki. Alexandra watched as the man adjusted his eyes from the light. From his features, he is clearly, no doubt, Italian. Ilang sandali pa ay, Mama? Anito kay Matilda. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Alexandra. Ngumiti si Matilda. Hinawakan sa kamay si Alexandra. Alexandra, meet my son, Matias, your future husband. What? Sabay na bulalas ng dalawa. Anong mangyayari ngayong lumalabas na ang tunay na kulay ni Matilda?
At bakit gusto nitong ipakasal ang anak kay Alexandra? Ano ang gagawin ni Sebastian ngayong nalaman niyang nadulot ang pinsan? At malaman kaya ni Alexandra na isang espiya ang tagapag-alaga nila kay Aki na si Maricel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.